Senator, kahapon po kasi hindi masyadong natanong itong si Alcantara doon sa kanyang ipinaliwanag na scheme na NEP pa lang pala, ano po, meron ng 10% kaagad na commission. Listahan pa lang sa NEP, may advance na. And then afterwards, after ng NEP, yun na nga po, BICAM and then GAA, no? Palaki na po yung percentage. May sinasabi siyang mga nag-a-advance ng komisyon para sa mga taong ito. Hindi natanong yung bang mga contractors na nag-a-advance nito, identify sa kanyang, may sinasabi siya ditong isa pang mga annex-annex Meron bang ganon? Meron. Kasi ang contractor ang nag-a-advance, doon pambayad sa mga advance. Kasi tulad halimbawa, doon nga hindi ko ma-reconcile kaya naitanong ko, kaya lang, yun nga goal sa oras Hindi ko ma-reconcile, bakit National Expenditure Program pa lamang nakakapagbaba na ng pondo at nakakakuha na ng 10 to 15% advance na ayon kay Alcantara na si Bernardo bilang USEC for Operation sa Luzon, siya yung nagbababa ng mga items sa NEP pa lang. Hindi pa nga batas yung TED Opo. NEP pa lang yun Tatlong hulugan nga NEP, BICAM, GAA. Yung nga po nandito sa kanyang affidavit, detalyado po ito sa NEP 10%, pag nag-BICAM may karagdagang 10%. Yun nga po kasi if you recall, Senator, kayo din po nag-expose nung text itong si Cabral, di ba? Baka may gusto na kayong ipasama sa NEP. Hindi ho ba yun na sa NEP pa lang, nagsasaksak na ho sila ng mga listahan na sigurado sila na masasama po sa BICAM at saka sa GA para nga makapag-advance na rin yung mga mangungurakot? At yun nga, tinatanong ko kay Secretary Bunuan, ang tawag niya Leadership Fund. Maski anong tawag mo dyan, hindi illegal yun Kasi ang apat na phases, di ba Ted? Preparation phase, ito yung nagpiprepare ng NEP ang executive branch. Tapos pag transmit sa Senate, authorization phase, ito yung legislation. Pagkatapos, pagkapasa ng GAA, ibabalik sa executive for yung implementation phase. Pagkatapos, yung tinatawag na accountability. Dito na papasok yung COA, dito rin napapasok yung oversight ng Kongreso. Yun nga po. Pero nga, parang ito na nga po ang naging kalakaran. Doon pa lang sa NEP, sa listahan pa lang, masyadong daring yung mga kontratista at saka DPWH. Sa NEP pa lang, humihingi na ng advance. So kapag nakonfirma doon sa BICAM, kumpirmado na yan, kasama na yan, kukuha na po ng panibago. Paglabas po ng GAA, panibago po ng pagbuo doon sa 30 o 35% noong proponent. Mukhang kalakaran na po ito. How do you stop it now? Well, di ba napag-usapan natin last time, Ted, yung original sin? Ang original sin talaga, Kongreso Kasi kung walang insertion na nangyayari, walang paglalaroan yung mga district engineers, walang paglalaroan yung DPWH. Sa dami ng insertions, doon nagkakaroon ng temptation or talagang pakipagsabuatan. So mapipigil natin ito, Ted, sa tanong mo, mag-self-restraint na kami, wag na kaming mag-insert lalo na sa mga infrastructure projects ng DPWH, lalo na sa mga local infrastructure projects. Kasi ito yung level ng district engineering offices 50 million hanggang 150 million DEOs. So dito nakipag-usap, nakipagsabwat na yung mga congressmen na nag-insert. Akin yan. Tawag na natin proponent o yung funder. Sila kasi yung responsable. Kanya-kanyang akuan yan Ngayon, may mga congressmen, dahil siguro sa poder nila sa Kongreso, maski hindi na distrito, nakakapag-insert sila. Tapos, merong doble gastos ang gobyerno o doble taga. Kasi bukod doon sa merong 20 to 25% sa proponent, merong 5 to 6% sa passing through o pass-through. Ito yung district representative na merong jurisdiction sa kanyang distrito. So isipin mo, kung yung district representative lang ang pwede mag-insert sa kanyang distrito at walang pwede makialam, 20 to 25% yung natipid. O kung tataasan yung tara niya, wala na yung additional na 5 to 6% on top of the 20 to 25%. So nangyayari ito kasi alam naman natin, Ted, yung party list, wala naman silang distrito. So kung saan-saan sila mag-i-insert ngayon, papunta kung saan distrito. Pero yun nga, doble taga ang gobyerno, pwera pa yung taga ng DPWH. Pero pa yung taga ng, di ba, pati yung COA, 0.5 to 1%.
lahat may taga eh. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!